Hey, what's up again guys? For today's video guys, another day, another rides. At magsisimula na naman ang panibagong araw sa pagmumotor. Mula sa pag-check ng gamit, mga dadalhin, proper gear outfit, at pagpapagasolina. Gas check done, full tank na ang tangke ng motor, diretso na tayo sa kitaan. Here we go again. Ang meetup place ay ang 7-Eleven ng Tenement Taguig City. At habang naghihintay kami sa iba, namili na muna ako ng kakailanganin ko sa oras ng biyahe. Grabe, umaga pa lang napagastos na naman ako nang wala sa oras. Yun, ito nakita ko na ang kailangan ko para mapawi ang uhaw. Kakailanganin ko ng tubig para sa isang mahabang biyahe. Oras na para magbayad sa counter. Okay, at nakuha ko na ang aking kailangan. Ready na ako sa biyahe. At sa bawat minutong lumilipas, isa-isa na rin nagsidatingan ang iilan sa mga kasama natin sa pagmumotor tungong Bulacan. Hey. Oo, Bulacan. Going to north naman ang target nating punta. Mag-uumpisa ang biyahe namin mula Tenement Taguig papuntang Marilao. At kapag narating na kami sa SM Marilao, didiretso naman kami hanggang Bulacan. Ang oras ng biyahe namin ay aabutin ng 2 hours and 32 minutes. Tuloy na tayo sa ating biyahe. Start motor, handa na ang mga kasama. Diretso na tayo sa ating biyahe. Let's go! Muling paalala guys, sa mga kapwa natin nagmumotor, community riders, bago tayo marangkada, ay samahan na rin natin ang pagdarasal at mahabang pasensya. Every time we ride, chill lang dapat tayo. Baunin natin ang magandang pag-uugali sa pagmamaneho. Wag natin paiirali ang init ng ulo dahil hindi natin alam kung ano ang may encounter natin sa daan. Kaya sa paraang ito, may iwasan natin ang mga aberya gaya ng road rage o di naman kaya ay aksidente. Mas okay na sinusecure natin ang kaligtasan natin sa pagmamaneho. Disiplina ang kailangan, hindi pagiging kaskasero sa daan. Muling nagpapaalala, lamang ang may alam at nag-iingat sa daan. Kaya ang focus natin, always on the road. Wag natin kakaligtan tumingin sa mga traffic lights. Sa pagkakataong ito ay nakarating na tayo sa Valenzuela. Almost 25 kilometers na rin ang tinakbo namin mula Tenement hanggang dito sa Valenzuela. Konting minuto na lang ay mararating na namin ang unang stopover na aming hihintuan. A few moments later. Ito na naman tayo guys, gaya ng napagplanuhan at napag-usapan. Nakarating na kami sa SM City Marilao. Ito nga pala ang lugar na isipan naming hintuan. Okay, inom muna tayo ng mga tubig at mga energy drinks. Di rin mawawala ang pag-double check sa mga kasama. Ang pagpapahinga ng ilang minuto ay sapat na dahil hindi rin kasi kami pwede magtagal. Medyo malayo-layo pa ang ating mumotor. Dahil nga sa handa at kompleto na ang lahat, balik na ulit tayo sa pagmamaneho. Nasa kalahati na tayo ng destinasyon na lugar na ating dadayo. At dito unti-unti nang lumiliwanag ang kapaligiran at nakakaiwas na rin kami ng maayos sa mga lugar. Dahil nga sa liwanag ng daang aming tinatahak. Habang tuloy-tuloy ang aming biyahe, unti-unti rin gumaganda ang view ng kapaligiran. Sa ganda ng pagsikat ng araw, nakikita ng aming mga mata ang ganda at kulay ng kalangitang di may pinta. Country road, please take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Lumipas ang oras sa pagmumotor, nasilayan natin ang napakagandang view ng kalikasan mula sa pagsikat ng napakagandang araw. Panibagong karanasan at magandang memorya ang may sasama na naman sa bawat alaalang hindi makakalimutan. One eternity later. At ito na nga guys, nakarating na tayo dito sa lugar ng Bulacan, ang Santa Maria. Ang lugar na to guys ay mayaman sa kasaysayan at kultura, nagmula pa sa mga Hapon. Di lang yan, meron din itong mga pasyalan na pwede nyong puntahan, gaya ng mga resort o pasyalan. Kasama na rin ang simbahan na La Purísima Concepcion Parish Church. Iilan lang ito sa mga pinapasyalan ng mga turista at lokal. Nga pala guys, almost 30 kilometers na rin ang
tinakbo natin mula Metro Manila hanggang dito. Ibang iba talaga ang advantage ng pagmamaneho sa umaga. Di lang sa nakakaiwas sa traffic, kundi maraming oras pa ang naibibigay nito sa paglalakbay tulad ng long rides. Dagdag ko pa ang isang advantage, napaka-komportable talaga magmaneho sa umaga. Di gaanong kainitan at ramdam mo ang dampi ng hangin sa katawan. Sa paglipas nga ng 20 minuto ay nakarating na tayo dito sa Norsagaray. Time check, 5:46 AM ng umaga. Marami rin pasyalan na pwede niyong puntahan sa lugar na ito, gaya ng Angat Dam na nagbibigay ng tubig at kuryente sa mga karatig lugar. Pangalawa ay bundok ng Sierra Madre. Ang Norsagaray ay bahagi ng Sierra Madre Mountain Range. Nagbibigay din ng magandang tanawin at mga aktibidad sa labas. Dahil nga sa medyo malayo-layo na rin ang ating namamaneho sa pagmumotor, break time on the road muna tayo guys. Tamang stop over at pahinga. Sa inabahaba ng biyahe, kailangan natin mag-chill and relax. Tamang paglalakad muna ang aming ginawa. Ito nga at napasiyar muna kami ng kasama kong si Aldi. Paglipas ng ilang minutong paglalakad ay bumalik na kami sa aming mga kasamahan. Sapat na ang ilang minutong paghinto at pagpapahinga. Dahil nga sa hindi kami ulit pwede magtagal na kailangan na namin maganda at bumalik sa pagmamaneho. Kompleto naman ang grupo. Let's go and ride! Hindi ko alam kung checkpoint nga ba ito, pero parang may humarang sa aming mga kasamahan. Napagtanto ko na entrance fee na naman pala ito. Dahil nga sa private road ang aming dinaanan, malamang sa malamang panibagong gastos na naman ito. At paglagpas nga namin sa entrance, ito na ang naging sitwasyon ng aming dinadaanan. Kinakailangan namin maghinay-hinay at mag-ingat sa pagmamaneho. Paano ba naman? Di kasi biro ang daang aming dinadaanan. Bukod sa matarik na, malikabok pa. Another experience na naman. Panibagong karanasan sa pagmamaneho. Ito lang ang may papayo ko sa mga motoristang darayo rin sa lugar na ito. Always ride safe, lalong-lalo na sa mga obstacle. Tulad ng mga bato, puno at mga lubak. Sama na rin natin ang pagsunod sa mga rules and regulation. Kaya sa parang ito, magiging ligtas tayo sa pagdaan sa mga off-road pati na rin sa iba't ibang daan. Okay, tamang minor muna ako sa pagmamaneho. Dahil nga sa merong jeep sa aking unahan, hindi rin kasi tayo pwede mag-overtake dahil masikip ang daan. Kinakailangan nga natin magbigayan ng daan. Di rin nagtagal ay nakaliko na rin ng maayos ang sasakyan. At dahil nga ito ang bumungad sa aking harapan ay hindi ko na matanaw ang aking sinusundan. Pero okay lang yan dahil ang ibang grupo ay nasa unahan. Sa paglipas nga ng ilang minuto ay kami pinagbigyan. Kaya sa pagkakataong ito at naging bakante na ang daan ay nakaabante na kami kahit papaano sa unahan. Focus muna kami sa pagmamaneho at dire-diretso na kami ngayon sa malayang kantadyang daan. Sa inabahaba ng biyahe namin sa pagmumotor, finally ay nakarating na kami dito sa Balugan Resort. Ito ang isa sa mga lugar na pwede nyong pasyalan dito sa Bulacan. Okay, may nakita na tayong parking site na pwede natin pagparkingan ng mga motor. Safe naman ang paradahan, hanap muna tayo ng i-stambayan. Kung saan nga may magandang lugar, halikan at dayuin at puntahan. Tumakas na tayo. Grabe, unang tingin pa lang sa lugar na ito, napakaraming cottage na pwede yung tambayan. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo.
Dumudulong ang hanging amihan at kunin ng ibon. Dumudulog at tinatawag na tayo ng bundok. Tumakas na tayo palayo sa maraming tao. Tumiwalay at magtago sa maingay at malabong mundo. Bumubulong ang hanging habagat at hampas ng alon. Dumudulog at niyayakag na tayo ng karagatan. Nauuhawang kaluluwang makita ang bukang liwayway. Na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Bumubulong ang kagubatan, lagasgas ng ilog. Dumudulog at hinahanap na tayo. Hanggang dito na lang guys ang ating pagbibideo. Maraming salamat sa panonood ninyo.